So ganun din sa insertion. Hindi ko pinapakinggan ko kayo, Anthony Jerry, yung ano yung definition ng dalawa. So naalala ko nung bata, hikain kasi ako lalo nung bata pa ako. So naalala ko nung pag sinabi nung yaya ko, oh, hinihika ka na naman. Pero pagdating ko naman sa doktor ko at Amerikana nanay ko, asthma naman siya. So sinabi ko sa yaya ko, yaya, anong kaibahan? Sabi niya, simple lang, pag mahirap ka, hika yan. Pag mayaman ka, asthma yan. So yun ang problema. Pag pinklawang ka, amendment yun. Pero pagka medyo galit sa'yo, hindi insertion yan. Di ba? So, kailangan pati definition of terms. Magkaroon tayo ng definition na maayos for national consumption. Kasi kung hindi, bangayan lang ng iba't ibang grupo. Kasi walang epekto yun di ba? So dun sa sinabi ni spokesperson Claire, mauna ka. Gusto ko sagutin sana ladies first. Pero hindi po. Pwede tayong mauna. Basta't lahat. Ito kasi ang baon ko, no? Jerry at Anthony, no? So, usually we go to the Senate. Halos everyday yan may session. Anong baon ko doon? May problema, ano yung solusyon? So, pag sinabi, edukasyon, health, trabaho, taas ng presyo ng palay, di ba? May mga solusyon dyan. Gumugulong yan 24 kami. Pero ngayon sa massive discovery of systematic corruption, dito pa lang sa DPWH maraming study nagsasabi sa bawat pisong nakokolekta, baka 2-3 pisong hindi nakokolekta. So sa BIR customs pa lang. So if you collect 4 trillion, galit na galit ang inuutang natin siguro 2 trillion more or less, no? Galit na galit ang tao syempre dun sa 1 trillion 350 ang flood control. So, hindi naman ghost lahat yon. But sabihin mo ng 200 billion, sabihin mo ng 1 trillion na nakaw. Pero sa bawat 4 trillion na nakokolekta, from 4 to 8 to 12 trillion ganun na nabubulsa ng both ng smuggler, yung hindi nagbabayad at yung nangongolekta. Kasi Anthony, di ba, pag halimbawa magbabayad ka dapat ng 100 million tax, ang aregluhan doon hindi naman Anthony, bayaran mo na ako ng 25 bayaran mo, so 50 ang papasok. Hindi, usually yan, sasagad mo na. O 100 million yan, Anthony. Kung walang titingin, bigyan mo na akong 10 million, bayad ka ng 1 million, kita ka ng 90. O pag medyo may nakatingin, o bayad ka na ng 25, akin ang G's, 65 ang hindi papasok. No? So but ang point, it's systemic Malala. So I was just thinking, everyone is saying we're willing to die for our country, we're willing to sacrifice for our country, we're willing to give all for our country. So baka kailangan natin ng national reset. Di ba yung parang 3-year period? Natawa lang talaga ako dun sa reaction na na pag nag-resign yan, hindi natin ma-hold accountable. Ang dami nagsabi nun dami. Baliktado. Pag hindi nakapwesto yung mga inaakusahan, mas madali silang kasuhan. Kaya nagugulat lang ako minsan sa mga reaksyon. Pero sinabi na natin nung umpisa pa to. Kung sino ang pinaka-guilty dito, sinong mga mastermind, guguluhin nila ito. Kaya makikita nyo, July 25 to ni-reveal ng Pangulo. Pero kami, nung ibang mga senador, 2022 pa lang, 2023, sinasabi na namin, something smells fishy dito sa flood control na to. No? But from July 25 to in a few weeks, 3 months na. Totoo. May listahan ba man lang tayo kung ilan yung ghost sa buong Pilipinas? 90 days na. Wala pa. Actually, wala talaga. Iba-iba kasi yung report. May mali-mali. Para sinadya yatang imali yung mga coordinates. Ginugulo, Anthony. Kasi nga, kung isasabay mo yung least guilty sa pinaka-guilty, at kung ang guilty dito ay 10,000 tao, gugulo talaga. So, ginugulo talaga. So, kung kayong dalawa, halimbawa, isa sa inyo naging ICI, yung isa sa inyo, secretary ng DPWH o kaya ombudsman, di ba? Ang pinakasimple lang, kunin mo ang GAA, simulan mo sa 2025 pabalik, kunin mo na listahan, ano ghost dito, hindi, ghost muna. At madali ang definition ng ghost, nabayaran na walang nagawa. Yes. Iba yun sa substandard, iba yun sa super substandard, iba yun sa ibang lugar na punta, iba yung iba na project na gawa. Mabilis gawin yun. Mabilis gawin yun. At yun ang, kaya kita nyo sa lahat ng district engineer sa buong Pilipinas, bakit natuon sa Bulacan? Kasi may ghost, kaya madaling pakantahin. Kasi walang dahilan Pero kung substandard yan o may konting problema or pumping station naging may mga dokumento na bakit pinalitan, may paliwanag pa yun di ba? So ang punto ko lang naman sa gulo at wala pa akong nakikita, yung nga ang baon ko yung baon ko may problema, paano ayusin? Ano naman hugot ko? Yung hugot ko, nandun ako sa EDSA 1 Nakita ko rin EDSA 2. Nakita ko sakripisyo ng kababayan natin, yung puso nila ng EDSA 3. Nakita po natin iba't ibang administrasyon, nakita natin na Napoles, nakita natin kung ano-anong scam, di ba? But number 1, grabe ka-massive ito. No? Pangalawa, systemic ito, di ba? So naisip ko, massive, systemic.
at saka yung kumbaga nakaugat to. Oo. Nakaugat, talagang hihilahin kumbaga sa kumbaga sa ano ng katawan, ano eh. Ngipin to na bubunutin mo na makikipagpaligsahan ka sa dentista kaya mo. nga, sa lalim ho ng problema, sa dami ng involved, yan ang issue ngayon sa ICI, kaya nga pati ang Iglesia ni Cristo ay naglabas na ng posisyon, Senator, na isa publiko ang hearing. Kayo po ba, anong posisyon ninyo doon? Number one, dapat talaga public, marami. Maraming problema ICI. I believe in the people there, I believe in the system, but from the start, sinabi ko yun sa floor. Sandali lang, minamadali natin yan. Unang-una, ano ba sila? Imbestiga lang ba sila magkakaso? Kasi nung una, sinabi, tigil lahat sila na. Pero nung nagsimula sa House, nagsimula sa Senate, biglang pasok na DOJ na. Ngayon, ombudsman, baka ombudsman na. So, kailangan i-define natin lahat yon. Sinabi independent, di ba? Ang hugot kasi nito, nung panahon ni President Marcos Sr., dahil nga martial law, kumukuha sila ng napaka-credible na tao, ginagawa nilang independent commission. Ang independent, ibig sabihin, hindi dependent sa Congress, hindi dependent sa Malacanang. Unang meeting nila sa Malacanang doon din nanumpa. Naglagay ng investigador si Magalong. Mayor Magalong, inintriga, tinanggal din. Hindi independent yun. Diba? So, I'm not saying hindi independent yung mga nandun, ha? Ang sinasabi ko lang, magandang idea, magkaroon ng independent commission, pero may mga problema tayo. Tapos tayo mismo, diba? Kung ako yung independent commission, yun ang unang hiningi ko sa DPWH. Pengin ang listahan nung lahat na kumpirmadong ghost, di ba? Imbis na puntahan nyo, nakasama media, na maganda, kasi na ano yun, listahan muna. O kanya-kanya tayong punta, kanya tayong post ng mga lahat ng gustong pumunta mga citizens, no? Kaya ko nga naisip na, do we want to give our country a chance? Do we want na to show na we're willing to sacrifice? Ba't hindi na lang sabay-sabay mag-resign? Isang ano lang to, 3 taon lang, may presidential election na. Pero kung hindi ba to gagawin, itong resign all from president to congressman, at hindi gagawin na snap elections, tingin mo hindi magbabalik ang kumpiyansa ng tao sa gobyerno? Sabi nga doon sa aming group sa minority, parang ang labo naman ng mga nangyayari. Ang sabi ko sa kanila, malinaw na malabo. Bakit? Diba? So parang multiverse yan Ano ba yung present universe natin ngayon? Present universe, 2022, 2023, may naamoy na, bakit diniiba yung pondo sa bawat distrito? Kayo, na-discuss nyo yan, na may bentahan na ba ng project, di ba? Throwback, 2019, bago ako maging speaker. Di ba yung 120 billion ba yun? Pat 95 billion yung nabito, yung sinabing parking, sagasa, meron pa isa yung pag magbabayad ka pass-through, di ba? Kaya yung term ko lang na as speaker, pinakamababa ang flood control kasi binantayan namin lahat yun. Pag alis ko, bumalik ulit yun. So hindi talaga to bago. Pero yung ghost, di ba? Well, sinabi na rin President Duterte, tingin niya may ghost. So, pero yung ganito ka-massive, tapos malapit pa. Nung tayo'y bata pa, dapat yan sulok-sulok na bundok o kaya isla para nga, tapos takot pumunta ang COA doon. Hindi mo sasabihin in plain view, ika nga. Tsaka yung halaga, Senator, dati, kung ilang million lang. Palusot lang talaga. No, tsaka sa laki ng pondo ngayon, kung ginost nila ng 2023, nilagyan ng pondo ulit 2024, pwede mo nang gawan yun kahit isang poste. Kaya lang nga, garapalan na talaga yung... Ginost ulit. Ginost sa una, ginost sa pangalawa, ginost sa pangatlo, substandard. So yun ang present natin. Grabe. Okay, ano sabi ni Einstein? If you keep doing the same thing but expecting a different result, diba? That's stupidity. And the Bible says don't call anyone foolish or stupid. So but we have to reflect. So gumawa tayo ng isa pang universe sa multiverse. What if mag-resign lahat? Ngayon kung ayaw natin yon, hindi pwedeng walang pangatlo. Ano yung pangatlo? Pero sa present natin sa October 25, 3rd month anniversary ng speech ng Pangulo. Yung mahiya naman kayo. Mahiya man kayo. Ay, kung hindi ako nagkakamali, August 31 or last week ng August nag-resign si Secretary Bonoan. Magaling si Secretary Vince, may integrity, mabilis kumilos. But still, isang buwan ang ICI kailan din, di ba? So listahan lang kung ano yung ghost o hindi. Tapos maririnig mong balita, sinusunog, tinatapon, iba na yung mga dokumento. Baka naman yung iba diyang ghost, hindi na ghost. Di ba? May nabalitaan na tayo, di ba, na isa daw na project na kung kailan pa pero ginagawa. Ang problema, hindi pa pina-publish ngayon whether or not yun ay bayad na o hindi.
So ako, simple lang, COA, DPWH, mag-publish kayo ngayon lahat ng bayad. Simulan nyo sa 2025. Ang problema nga, napupolitika na. Gusto nila simulan ng 2016. Ano ba sinabi dun sa hearing? Ngayon daw may ghost. Tapos meron na 2020, 30, 30 or 25. Basta hatian, 100% na kasi ghost di ba? Pero panahon daw ni Duterte, meron daw 20% ba o 25? Pero panahon daw ni Pinoy, may 10%. O so meron din. Meron din. So, if you're going to argue na bakit 2025, dapat 2016, dapat 2010, huwag mo naman sabihin ng panahon ni GMA, wala doon nga tayo, suki tayong pare-pareho, di ba? So hindi tayo matatapos noon. Ang matitira na lang sa atin pag ganyan tayo, si dating Senate President Enrile na lang matitira sa atin kasi siya may historical perspective siya sa lahat ng yan di ba? O si Senator Drilon, napakaganda ng input sa show nyo, di ba? Kung ano definition noon. So, first things first muna, 2024 at 2025 kasi yan ang pinaka-recent. Pagka yan nilabas ang pondo at ghost, huli na kaagad yan. Kakanta na kaagad yan. So, matutunto na. Kung meron po bang makukulong dito, Senator, may makukulong na congressman, makukulong na senador, may makukulong na DPWH official, may makukulong na contractor, tingin nyo, hindi pa rin sapat yun? Tingin ko meron, Anthony, pero three things. Number one, hindi to palakihan ng isda parang parang bee. Kailangan kunin mo yung queen bee. Pag hindi mo nakuha yung queen bee, manganganak lang yan. Nandiyan pa rin yan, di ba? So syempre ang temptation senador mas mataas yan. Pero mastermind ba 'yon? Di ba? O naniniwala ba tayo Zaldico? Ilan ang nakilala nyo na chairman ng appropriation sa House? Kaya ba yan ng isang chairman lang ng appropriation? Di ba? Di sana yan ang hindi natatakbong presidente. Dapat tumakbo na lang. Di ba? So, definitely. So, that's my number one. You get the masterminds kasi yan yung mga queen bee. Okay. Number two, away na ng away. Kung sino pwede state witness, sinong hindi. Wala ka pang working theory. So, paano mo alam kung sinong most guilty at sinong least guilty kung hindi mo pa alam kung anong sistema? Kasi may normal na corruption dito. Meron corruption dito na sinama dito sa bagong sistema. Yung normal, yun yung 2010 meron na, 2016 meron na, di ba? So, kaya lang ginugulo yung sinabi ni Bryce. Lahat dito substandard. So, lahat buong Pilipinas substandard yan. So, ibang usapan. So, ngayon may bumaksak na tulay sa Cagayan. Sinabi na natin yan. Mag-isa ako naghihiring halos. Dalawa lang nag-attend, si Joel Villanueva, si Bong. Itong Kabagan Isabela. Yes, di ba? Natandaan niyo, di ba? Sabi nila hindi, lahat ng ibang tulay okay, biglang bumaksak ngayon. So ang kalaban natin ngayon is fear. Fear na baka walang mahuli, fear na baka lalong grumabi to, fear na baka mamundok mga anak namin kasi wala naman nangyayari. Kalaban natin galit talaga ng tao, di ba? Pero ang pinakamalaking kalaban natin dito, kawalan ng tiwala. Di ba? Parang sa media, di ba? Sa dami niyong puhunan, it's yung tiwala sa inyo ng tao. Kaya ka nga sumasagot, actually, pag may bumaba na, kasi tiwala. So, yes, meron na nagtitiwala sa Pinklawan. Yes, may nagtitiwala sa DDS. May nagtitiwala kay President Marcos, di ba? Pero in general, walang tiwala tao sa gobyerno At no point in our history na pag sinabi ng congressman, senador, nagpapapicture nga sa akin, binibiro ko sabi ko, taga DPWH ba kayo? Hindi, sir, ha? So, lupahan lang, di ba? Pero pwede din nila baliktarin pwede din nila sabihin, sir, hindi kami magpapapicture, ha? Baka meron ka dyan, di ba? So, mababa yung trust, So, Senator, kung walang takers dun sa proposal nyo, hindi naman matutuloy, sabi mo kung ikaw lang. Well, to be fair, si Senator Bato, sinabi niya, okay siya. Hindi ko personal narinig kay Senator Joel. Si Senator Erwin, sinabi niya, okay, but may mga tanong lang siya, pwede ba at mahal, di ba? So, natataka lang ako kung sino pa yung ibang legal luminary, for example, si dating Justice Carpio or yung ibang mga abogado, sinasabi nila unconstitutional. Hindi ata sila nagbabasa ng konstitusyon. Kasi pag binasa mo konstitusyon, Section 10 ng Article 7, ito yung assuming nito, kapag ka ang Presidente at Vice President nag-resign, the Congress shall, at 10 o'clock in the morning of the third day, after the vacancy in the office of the President, Vice President occurs, convene in accordance with its rules, without need of a call, and within 7 days, enact a law calling for a special election to elect a President, Vice President to be held not earlier than 45 days, not later than 60 days from the time of the call. The bill shall
calling for special action shall be deemed certified under paragraph 2, etc., etc. So meron 2 paraan. months. 2 months. O imposibleng, 6 days, yes, Anthony Jerry, imposibleng wala sa konstitusyon. Paano nga ako mag-resign lahat? So wala. Titigan na lang tayong lahat. Sasaraban natin tong bansa na to. Yes, so kaya lang nga. So may mekanismo under the Constitution. Pero wala nga naman kasi magre-resign na siya lang. So pag sinabi mong VP Sara, ikaw lang, yung mga DDS papalag. Pag sinabi mong President Marcos, ikaw lang, o di siyempre mga supporter niya, bakit? Siya nga nag-expose nito di ba? O pag sinabing Joel Villanueva lang at saka si sabi hindi ko nga daw alam na binigyan ako o hindi nga alam na ganoon. So magtuturoan pa di ba? So it is just one proposal na I hope mas maraming nag-yes. Kung hindi, back to the drawing board, mag-iisip nga kami ngayon sa minority at ng mga iba, kayo sa media. Pero yung present ngayon na parang ayaw na mag-imbestiga ng House, sa Senate, kapaan pa Totoo naman sinabi ni Senator Soto, meron may gusto, sala sa lamig, sala sa init. Pero yung direction kasi importante sa amin, na nagagamit ang Senate na magulo Tapos, remember guys, from the start, from 2020, late 2022, meron pong talagang gusto na tanggalin ang Senate at mag-parliamentary na tayo. Meron talagang gusto yung People's Initiative. You can only do that pag baksak na baksak yung rating ng Senado. So, yes, it might seem self-serving na sabi ng mga senador, ingat sa pag-imbestiga kasi baka bumaksak. It might seem self-serving. But it's also true that kung ganyan ang mangyayari at babaksak ang rating ng Senado as an institution, pag nag-PI tayo, mas grabe naman, nag-speaker, alam naman nung yun sa House at sa Senate, di ba? Mas free-flowing yung pondo sa House because nga local yung constituency nila. Kami sa Senate may takot sa media, may takot sa tao. Hindi sa walang takot sa House, but iba yung dynamics. Sa ngayon po ba kumusta ang Senado? Magpapalitan ba ng leadership again? Nagbiro nga ako sa Facebook ko nung Sunday night kasi daming nagte-text. Sabi ko Sunday night, walang mangyayari sa Lunes. Bakit? Halos murahin ako nung ayaw nung Sunday. Kasi Monday daw mag-a-attempt. Wala naman kami session ng Monday. Paano ka mag-a-attempt? So nasa kaligitnaan ako ng pagbibiro. Sabi ko sa Friday, meron sa Friday may mangyayari. At sa Friday, pero may usapan kami. Si Cheese Escudero, hindi ako. Bay nasutsutan ako ng asawa ko. Sabi, huy, anong pinagsasabi mo? Naka-live ako naka-live. Hindi, sabi ko, darling, sa Friday, birthday ni Senator Escudero, kaya may mangyayari. May mangyayaring pa-birthday. Ako, ang birthday ko, end of the month pa. So, sa 28. Seriously, Anthony Jerry, in a sense, stable naman yung Senate kasi buo naman sinong majority-minority. But really, ang nawawala ngayon is vision. Di ba? There's no one group in the country that can present a vision that we can all follow. So lahat nag-agree tayo sa problema. Nag-agree tayo ikulong ang korap. Kaya lang everything else hindi tayo nag-agree. Doon natin kailangan magkaroon ng consensus. At least sa proseso. Pati yung proseso ngayon magulo. Kaya nga tama po yung sinabi ng INC, pati po ng Catholic bishops na transparency, etc. But even if there's a transparency, I'll go a step further. Malinaw na pinagkaisahan na proseso na fair sa lahat. Kasi kung hindi, vicious cycle pa rin. Kaya nga, Senator, yung balikan ko yung tanong ko kanina na walang gustong, meron man, may binanggit ka kaninang sumang-ayon. Pero yung sa kabuuan, mukhang talagang hindi mangyayari dahil sa executive, walang gustong sumunod. Tapos sabi mo, ang ICI, ang Independent Commission is not so independent naman, ang itsura. Ano naiisip nyo para magbalik ang tiwala ng tao at makitang totohanan tong ginagawa natin? Simulan natin sa ICI. Lagyan natin ng ministro ng INC. Lagyan natin ng bishop ng CBCP. Lagyan natin ng bishop ng mga kapastoran ng evangelical churches, di ba? Kasi businessman, business people, police, at justice yung nandun. Panay gobyerno Panay gobyerno business So there are many things. We can pass a law to make them independent talaga. Pero ako back to basics nga muna Basic muna, listahan muna. Lahat ng project na yan, ano yung nabid, ano yung nabayaran na. Di ba? So, kanina nagsascan ako ng Facebook, may mga nakakancel na project kasi nga ang pangalan. Okay. Hindi ko alam kung ang daling mag-cancel ng project kung hindi pa naumpisan na. What if 80% yan at classroom yan? Tapos ika-cancelin mo ngayon. So 1-2 taon hindi ngayon magagamit ng estudyante. Yan ang experience ng China before. Na pag may corruption, tigil, pakulong ka agad. And then ang ginawa nilang later on, yung pinaka-head muna. Pero pinapatuloy nila yung project, pinapaganda. Ganyan nangyari sa atin sa North Rail, kinancel nung Aquino administration. Lahat ng mga informal settlers na resettle na, nabayaran na yung
kanilang resettlement and yung ano, di ba? Nung kinancel, nagbalikan. And then, nung kinancel, pinagbabayad tayo sa arbitration court. Buti na lang sa China. Kasi meron eh. Buti na lang na-negotiate yun. Tapos eto problema. Nung gusto na natin magkaroon ng North Trail, times 2, times 3 na yung presyo. Kasi matagal na eh. So, may mga nangyayari ngayon na takot lang lahat magsalita. Kasi pag sinabi mong, sandali lang, bago mo i-cancel lahat, may magsasabi, baka meron ka dyan. Yun, ganun pero may consequences lahat ng nangyayari. Doon lang sa for later release na yung pondo sa mga senador, yung 142 ba yun na distribute sa mga senadors. Hindi lahat yun for later release. Kaya nga, may mga hindi na release doon, pero hindi naman flood control at importanteng proyekto sa mga probinsya. Well, balik tayo sa flood control ha. Okay. Nakalimutan ko na kailan 2010 ba yun? 2011 nung nagkaroon ng malaking baha na doon pa kami sa session hall si Senator Loren pa yung nag-ano, 'di ba? So that was more or less yung first time na massive ang baha sa Bulacan, 'di ba? Sa Bulacan. Kasi nga yung mga dams simula pa sa norte pababa, hindi nagawa yung flood control tapos whatever, maraming reasons, 'di ba? Okay. So since then, for the last 15 years, maraming lugar na dating hindi binabaha. So ang sigaw nila, lagyan ng flood control. So in another world, kung na-reveal yung mga pondo ng mga senador at walang corruption, sisisihin mo yung mga hindi naglagay sa flood control eh. Totoo. Baha sa amin, hindi nyo nilagyan. Pero ngayon, walang gustong umamin na naglagay ng flood control. Kasi nga, nai-equate. So, ganun din sa insertion. Hindi ko pinapakinggan ko kayo, Anthony Jerry, yung ano yung definition ng dalawa. So, naalala ko nung bata, hikain kasi ako eh. Lalo nung bata pa ako. So, naalala ko nung pag sinabi nung yaya ko, hinihika ka na naman. Pero pagdating ko naman sa doktor ko at Amerikana nanay ko, asthma naman siya. So, sinabi ko sa yaya ko, yaya, anong kaibahan? Sabi niya, simple lang. Pag mahirap ka, hika yan. Pag mayaman ka, asma yan. So, yun ang problema. Pag pinklawang ka, amendment yun. Pero pagka medyo galit sa'yo, hindi insertion yan. Di ba? So, kailangan pati definition of terms. Magkaroon tayo ng definition na maayos for national consumption. Kasi kung hindi, bangayan lang ng iba't ibang grupo. Tsaka, yun nga, hindi naman masama mapa-insertion man yan o amendment. Basta't yung execution, yung implementasyon ng project, maayos. Hindi, diba? At saka 100% Jerry, kailangan maayos, maganda intent, wala kang kasindikato. But you also have to think of unintended consequences. And I'm guilty of this also ha. So for example, isa ako sa nag-move at pumayag din na i-abolish ang pork barrel nung nangyaring Napoles. Okay. But looking back kasi historical perspective, kaya ako nababanggit si Senator Enrile, si Senator Drilon, di ba yung historical perspective. Nung may pork barrel, may hawak na kayong listahan. So kung sabihin 100 bawat senador, 50 bawat congressman, hawak nyo. Klaro yun. So ngayon pa lang, alam mo na kung kasama sa sindikato o hindi. So nung nawala yung pork barrel, hindi naman nawala yung constitutional mandate to amend, hindi rin nawala yung pag umikot ka ng eleksyon, umikot ka ng Sulu, o walang ano dito, umikot ka sa islands, kailangan ng pang fisherman, umikot ka sa Bulacan, kailangan ng flood control. Pero ngayon, hindi mo na malaman kung sino naglagay. Which is okay pa rin kung walang corruption. Nagka-corruption. So, unintended consequence nung natanggal yung pork barrel is... sinasabi mo ngayon, buti pa pala yung pork barrel noon. Yeah, ay mas maliit, bukod sa mas maliit. Yun nga, di ba? So, hindi ko ina-advocate na ibalik yun, ha? But I'm just saying, hindi pwede dahil emotional tayo, galit tayo. May nagtanong sa akin na, Sir, bakit yung mga magagaling na senador, si Tanyada, si Recto, si Salonga, bakit sila hindi nagkaroon ng Mrs. Salonga, Mrs. Tanyada, Mrs. Recto na senador? Sabi ko, bakit nga ba? Sabi nila, Sir, kasi walang term limits nun eh. So kita nyo, yung term limits under the 87 Constitution had an unintended consequence. Nagkaroon ng dynasty. Dynasty, kasi nga, we are an emotional people and that is part of our strength. Kasi compassionate tayo, naawa tayo sa inaapi, gusto natin ng pagbabago. Ang problema minsan, yung hindi naman sa pakitang tao pero yung instant ang gusto natin, 'di ba? Kumbaga sa kape 3 in 1 na lang. Kasi masarap naman, mabilis, 'di ba? Ang problema hindi na pag-iisipan ng yung particular na oras na 'yon, baka 'yun ang kailangan dahil emotional nga yung mga tao. Pero maganda yung sinabi niya, si Enrile may historical perspective. Ando siya nung Malolos Congress, 'di ba? Andun na ba siya? Wala pang TV at radyo eh. Nandun na siya eh. Naku, wala na tayong oras, kumpatsero. Ilang maiklian na lang.